Isa sa pinakamagandang pelikula na ginawa mo yung Sandarating ng Umaga sa Viva Films. Ay, oo. Kasing sakit ba din ng kwento ng Sandarating ng Umaga ang Life After You? Ah, Life After You. Kasing sakit yung kwento. sa ibang angulo, oo. Actually, mas masakit. Pero, di parang pareho yung kasi hindi naman, parang pareho, pero yung twist lang iba. Iba talaga. Tapos, kamusta yung working relationship mo with Bella? Ay, napakabongga. Kasi wala kaming ginawa kundi magdaldalan na magdaldalan. At saka, iyakan yung mga eksena namin. Pero kami dalawa, tawa kami ng tawa. Kasi dahil nagkakamot, ano ba nangyari sa mga to? Ano ba nangyari sa mga artista ko? Kasi nga masaya kami. And she's very intelligent. She's a good actress. And she's pretty. At may K siya. Meron siyang K. Sinasabi ko na yan, meron kang K, anak. Okay. Thank you. Para kay Bella. Bella, ano yung mga bagong natutunan mo mula kay Maricel? Tsaka ano yung mga bagong discovery mo tungkol sa kanya? Ang dami. Actually, first time ko po makatrabaho si Miss Maricel ng ganitong Miss Maricel ni Inay ng ganitong capacity. Yung talagang halos lahat ng eksena magkasama kami, no? Kasi nung una kami nagkatrabaho ni Inay, halos extra lang talaga ako nun eh. So, I would watch her from afar. Iba yung nakakasalamuha mo talaga siya na si Inay sobrang lambing. Morning pa lang, magka-chika na kami. Nasa dressing room ko na siya. Oo. Yes, ganyan. Meron na siyang handa ka na ba sa chika? Tapos morning, as in morning hanggang ma-pack up. Minsan, pack up na yung isa sa amin. Hindi pa kami uuwi. Naghihintayan kami. So, ayaw umuwi. Parang natutunan ko kay Inay lalo yung siguro nabalik sa akin yung kasi when I entered this project I was feeling a bit siguro sad or parang heavy. She made me remember why I love this job so much. She made me realize also na yun nga, it's not always parang I guess sunshine and rainbows in our profession kasi parang my whole life I treated this job and this profession that way. And then yun nga, parang it got challenging for a bit. And then I made me realize why I came here in the beginning, why acting is so important to us and why we love it so much and why being a storyteller is so important, especially in times like this, like our country is going through such difficult times. Like it's so nice that we get to tell stories that give hope and like make people feel good. So she brought that back to me. So I'm very thankful. You did. Any reaction, Maricel? Sa sinabi ni Bella? At kinikilig ako. Hindi, kasi very nanay ako sa kanya. Very nanay niya ako. Naintindihan ko kagad kasi minsan, alam mo ang sinabi ng Daddy Dolphy ko nung araw, anak, huwag ka nang malungkot kasi they cannot put a good actress down. Sabi ng tatay ko. Yun naman ang sabi ko sa'yo ngayon. Kaya huwag ka nang malungkot, anak. Thank you. Ay, sorry. Bella, may phone-in question. Bakit ka raw malungkot? Siguro lang, stuff at work, like mabigat lang yung Tapos yun, naglilipat akong bahay. Parang nagsunod-sunod. Like, I was doing a lot of things. Yeah, yun lang naman. Nothing specific. But parang I was going through a tough time. And then, I also felt bad kasi and also health concerns. May mga health concerns ako nung umpisa ng project. Nahiyang-hiya ako kala direct kasi parang pabalik-balik ako ng ospital and then, I had to update them constantly. I had to choose projects and I didn't want to let this one go kasi ngayon ko lang makakatrabaho nga si Inay ng ganitong capacity. So I felt like it was important for me to stay here. And yun, parang mabigat yung feeling and I didn't want to enter a project feeling that way kasi parang disservice sa mga katrabaho ko. So I kept saying I was okay or I kept like coming to work. Pag tinatanong nila ako, kamusta ka today? Lagi, okay. But, syempre, sa loob, may iniinda ka, diba? But, parang si Inay, nag-gets niya kagad or nakita niya kagad na hindi ka okay. So, eto, may lagi siyang may advice per shooting day or
Oo, na kahit wala kang sinasabi, nagigets niya kagad. So, nanay na nanay nga. Okay, thank you. Yan po. Thank you. No doubt, pag ikaw kasama sa pelikula, it's gonna be a blockbuster. Kikita talaga. Siyempre, kahit naman yung Meet Greet Bahay, di ba? One of the biggest in 2025. Actually, tumanggap ka ng Box Office Hero Awards, Speed sa Eddies, di ba? Oo, ang bongga. In your 55 years, in showbiz, you started in 1975 71 rather. Ito bang life after you, masasabi mong kakaiba pa rin sa dami mong ginawa? Kasi ang dami mo ng mga family drama. Kanina sinabi ni Jojo yung Saan Darating ang Umaga, kung saan, syempre na-carried away kami, di ba? Na, nung later on na inaanon mo si JP De Guzman. Yung Pilipinas, ang ganda rin, Viva din yun, di ba? Ang dami mong mga family drama. But can you say na life after you is iba pa rin? Kasi pag pangit ang opening ko kasi, sasabihin ko kasi pag matanda ka na, ganun kasi dapat na sasabihin ko. Hindi, pag nagkakaroon tayo ng maraming sweetheart. Hindi, kahit sabihin mo matanda ka, hindi ka pinagsasawahan. Ay, Blockbuster pa rin lagi ang mga movie mo. Siya pa. Sabi nga, Marisol Soriano is Marisol Soriano, di ba? Maraming salamat. Sabi mo kanina, kahit bumabagyo, nandito, di ba? nga eh. Oo, alam mo bang, nag-LRT, MRT ako para dahil ayokong mawala dito sa press. Salamat. Naku anak, may utang ako sa'yo. Hindi, hindi, siyempre, Ay, pag tayo. Marisol Soriano talaga is, di ba, talagang iba eh. Oo, di ba? Oo. Alam mo, oo, madami ako nagawa na, pero syempre pag yung atake doon sa bagong proyekto, syempre iba. Iba naman ang twist, iba naman yung tsaka iba yung mga kasama ko. Ngayon, wala akong yung asawa dito, na tapos na kasi. Tapos, pero pinakita yon, may pinapakita si Direk na gano'n. Parang flashback. Tapos, nag-concentrate ako mabuti sa kanilang dalawa. Yung talagang, nanay ka ngayon, di ba? Wala kang asawa, o ano gagawin mo na? Alam nga, tumanga ka lang, di ba? Hindi, mag-aalaga ka ng apo, mag-aalaga ka ng parang anak. Di ba? Anak mo na, di ba? Ganun. Ang ganda nito, in fairness. Sa trailer pa lang, di ba? Iba Grabe. naman siya, iba. Oh, nakakalungkot siya pero parang gustong-gusto mong panoorin because yung acting niya naman grabe. Diba? Oh, trailer Ang galing pa lang. ni Bella. Oo, trailer pa. Actually pati yung bata. Oh, magaling siya. Oh. Nanginayang nga si Jojo Gabinete kanina kasi sabi niya nakatalikod siya sa poster. Ay, maganda. Oh, pero yun nga. Pero yun nga ang ganda talagang gusto mong panoorin talaga siya. Oh. Maria, Nay, okay, ikaw ba, meron kang sa sarili mo yung nasasabi mo na life after you, may taong nawala sa'yo na gusto mong bumawi, you're doing everything dun sa mga taong mahal din ng taong yun. Sa mami ko. Okay, Mami Linda. Yung life ko after my mom, kasi siya yung aking rock. Yeah. 17 Nawala years na din siya, na. oo. Yun. Kung alam mo na, nakikipaglaban talaga ako, nakikipagbuno ang kalooban ko dahil ang hirap. Kasi hindi mo naman pwedeng kalimutan dahil hindi mo na makakalimutan yun. Yeah. Tsaka, you just have to get used to it siguro. May times na hindi ko patanggap. Hanggang ngayon, 17 years na. Yes. Nakita ko nga nung Oo, nandun tayo sa, iba nandun tayo. Oo, sa anniversary niyo. yun. The way you miss Mami Linda, di ba? Sabi ko, gusto ko sana dito pa yung mami ko. Oh, ang hirap na pag... Si Bella, ikaw, may ganun din. Oh. Siguro my dad naman. Kasi parents talaga. Feeling ko my dad. Kasi he's very supportive with my work. Pag may bago akong pelikula, kahit hindi niya naman naiintindihan, usually isasend ko na yung trailer sa kanya or pag may eksena akong gusto, pag dubbing, mag-video na ako, sasend ko sa daddy ko. Magko-comment na siya kahit hindi niya naiintindihan yung dialogue. So, Nagtatanong siya minsan kung anong yung tinatanong sinasabi. niya what's happening in this scene. Or minsan, he doesn't even ask. He'll say, oh, I really love this. I felt this, ganyan-ganyan. So parang, I miss him in moments like this. Kasi ito, starting a new project or like you finished a project.
Kasi, like I always say, diba, in my press cons, wala naman akong pamilya, like wala akong anak, wala akong asawa. So, my movies, my TV shows, those are my children. This will be my legacy one day. So, I always share it with my family, especially my dad nga. And my dad loved watching movies. I got that from him and also yung lolo ko din. So, parang sa kanya ko pinapadala pag meron ako mga eksena na proud ako or gusto ko. Pero ano naman, no, ganun, di ba? Kahit naman tayo minsan yung when we watch yung mga international movies na iba-ibang salita, di ba? Yung emotion pala, yung acting, Yeah. hindi mo kailangan maintindihan. Boses pa Minsan, lang. hindi mo na kailangan basahin yung subtitle, Yeah, di ba? timbre pa lang ng boses or galaw pa lang ng mukha, naiintindihan na natin yung gustong sabihin ng artista. So, siguro dahil isa sa mga taong pinakakilala ko talaga, yung daddy ko, nagigets niya kagad yung nangyayari. So, yun. Yeah. Inay, balik ko lang sa'yo. Kasi you started as a child star. Your first movie was in 1971, My Heart Belongs to Daddy, di Belongs ba? to Daddy. Oo. Yan. Anders ng Pagita Oo. Pictures. Mhm. Naabutan ko pa si Dr. Perez. Di ba? Bongga. Oo. Lumang-luma ang dating ko ngayon. Hindi naman, kahit 55 years in showbiz, iba pa rin talaga, di ba? Pero yun nga, you started as a child star. Yung nakikita mo kay Danny ngayon, nakita mo yung sarili mo sa kanya during the shooting, nung nag-shooting kayo. May mga parang nagpa-flashback ka, lalo na. Meron, Siyempre, you oo. started with John and Marcia also na super bata pa. 1973, I think, no, ng John and Marcia. Parang di nung 1970 sabi, anak ko mo, gaangan mo yung 1970. Hayaan mo sabi na. niya yun. Oo. Okay, Pero parang alam mo bang yun ano? lang, diba? Ito, alam mo ba, early 80s, inabangan kita sa Lord and Jeanette Cinema dahil sa theater tour mo ng Oh My Mama. Oo. Dalaginting pa lang ako noon. Grabe, ang galing ka. Oo, di ba? Ganon, Oo, ano, pero parang- yun nga, Siya nakita ko sa kanya si Little Mary. Pero mas mabait siya sa akin. talaga. Mabait. So, maldita ka Tahimik nung- lang siya. Ay Mal- ako kasi maldita ka nung hindi bata. mo maldita, Oo. takatitat lang. Oo. Talaga, ay kasi po, rito ang daming yung tanong, sagot agad, yung parang, okay ba yung bata? Wala ba lang? Parang ano, baka nasa kulang tong bata na to. Ano? Pero ang galing niya, no? Oo, kasi trailer pa lang, nadala na kami. Yeah. When you saw her na umaarte, naisip mo rin ba, pwedeng maging Maricel Soriano din to? Lahat naman Award-winning. pwede maging. Actually nga, ang gusto ko, yung kagaya ni Denise, di ba? Lalaki siya, hindi siya yung, ala Maricel Soriano. Gusto ko, ala Denise, di ba? Ikaw ang ibenta natin, anak. Huwag ako, luma na ako. Ikaw ang bago. Oo nga. Pero yun nga, Nay, kahit sinasabi mo na, huwag mo na ano ng 70s, ganyan. Kahit 55 years ka sa in showbiz, hindi ka naluluma. In fairness. Tapos yung respeto, yung Maricel Soriano is Maricel Soriano. Yung, di ba, ang tingin ng lahat pag natutulala, natitigilan, tapos yung kakaiba yung respeto, di ba? Up to now, grabe. Oo. So, with that, congratulations kasi in your 55 years, kahit ano pang sabihin, Maricel Soriano is Maricel Soriano. Number one pa rin. Luma. And thank you. Thank you, Jo. Thank you. Love you. I love you.